Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, alikat balikan natin ang inoffer na tulong ni Justice Ampuan dito sa isang content creator na si Reclamador PH. Okay? So, ito po yung video na ginamit natin during that live. Okay? Kung mapapansin niyo, excuse me, meron na siyang mga naging sulat no, sa Senate. Pakinggan natin. Okay? So, isa to sa mga mandirigma na nag-file, sumulat kay Senator Zubiri. Pakinggan natin. Honorable Juan Miguel Migs Fernandez Zubiri, Senate President, Philippine Senate. Dear Honorable Senate President Zubiri, pagbati galing sa Mindanao. Tanong bilang ordinaryong mamamayan. Nais ko pong idulog sa iyong pansin ang tungkol sa mga ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Ika nga gusto lang nating malinawan tungkol sa mga ginagawa ng kagalang-galang na Senador Tulfo. Ito ay tungkol sa pananatiling medyaman ni Senador Tulfo. Bilang isang halal na opisyal ng gobyerno, patuloy siyang nagtrabaho bilang media practitioner at aktibo bilang tagapaganap sa programang Wanted sa Radyo at Raffy Tulfo in Action na pinapatakbo ng pribadong kumpanya. Wanted sa Radyo. So magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi at ngayon po ay March 14. At ako po si Shari Roman Macat. Babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Raffy T. Magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga sulok ng daigdig, may mga Pilipino, ating mga minamahal na OFW. Ako po sumasaludo sa inyo. Siyempre, sa ating mga manggagawang Pilipino. At ano? Maliban sa tingin natin sa paglabag niya sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang media personality, ang mga sumusunod na gawain ni Senador Tulfo ay sa tingin din natin ay pang-aabuso ng kapangyarihan bilang isang halal na senador. Host siya ng Wanted sa Radyo at Raffy Tulfo in Action. Di na pwedeng paghiwalayin ang pagiging senador niya sa pagiging medyaman niya bilang host sa nabanggit na mga programa. Ang mga kawani ng gobyerno na tinatawag nila ay napipilitan sagutin ang mga tanong nila dahil nga sa pagiging senador ng host. Kung di man siya ang host binabanggit o dinadala ang pangalan niya ng ibang host para makuha ang gusto nilang mangyari sa programa gamit ang mga katagang nakikinig si Senator Raffy Tulfo, manghihingi ng update si Senator Raffy Tulfo. Kadalasan kung di man lahat ang mga dinala niya sa Senado para imbestigahan ay galing sa programa niya, sa rason na di nakuha o nasolusyonan ang problema na isinangguni doon o nagmamatigas ang kanilang panauhin na sabihin ang sagot na gusto nilang marinig. Sa ginawang investigasyon ni Senator Tulfo sa Senado, halatang di naman talaga investigation in aid of legislation ang ginagawa dahil halatang di pinaghandaan sa halip na gusto lang na ipakita na kaya nilang dalhin ang mga investigasyon na ginagawa nila sa programa nila sa Senado. Para mabigyan ng kulay ng integridad ang mga programang nabanggit, nagagamit niya ang pananatili niya bilang isang medyaman at sa kanyang ginagawa sa kanilang programa sa ngalan ng serbisyo publiko na nanghihimasok sa mga trabaho ng ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa mga pulis. Kahit anong pangungutya at pagpapahiya sa mga panauhin niya, di talaga siya masasawata dahil maliban na siya ay isang senador. Panakot niya palagi ang papatawag kita sa Senado, mapapahiya ka lang doon at makukulong ka, parang gumagawa si Senador Tulfo ng isang sangay ng pamahalaan na kung saan pwede siyang manghimasok sa trabaho ng ibang sangay ng gobyerno. Maliban sa presidente, sa tingin natin, siya ay may kapangyarihan na ipaandar ang gobyerno ng Pilipinas. Ano kaya mangyayari kung maraming halal na opisyal subukin ang ganitong estilo? Bilang isang senador, katanggap-tanggap siguro na manatili siya bilang medyaman o host ng mga nabanggit na programa kung ang kanyang ginagawa ay pawang pagbabalita lamang. Di ang magiging tagapamahala o pangingialam sa mga investigasyon na ginagawa ng ibang sangay ng gobyerno. Ako'y nagpakumbaba na sabihin, nagagamit ng butihing senador ang kanyang posisyon para sa kanyang pansariling kapakanan at para lalong mamayagpag ang mga programang kanyang nilalahukan sa pangalan ng serbisyo publiko. Sana ay mabigyan ng pansin ang pagtatanong nato. Maraming salamat. Sa inyo sumasaludo, Mr. Jepoy. So, ayun nga guys, ito yung video na naipakita natin kay Justice Ampuan during our live. So, pakinggan naman natin itong part na to. Yes po. Yan, pinarita naman yan, no? Constituency work. Kasi sarado yung Senado, dyan sa Wanted sa Radyo. Pero tayo, sa tingin kasi natin, ito parang sideline, no? In the guise of constituency work.
sideline kasi kumikita sila dito. Ayaw ko sana banggitin yung kumikita siya dyan. Ang gusto ko lang sana banggitin na ayaw natin kasi nagagamit niya yung ano niya, yung pagiging senator niya dyan sa Wanted sa radyo. Pero kailangan banggitin kasi natin kasi parang pinapalabas niya na tama yung ginagawa niya. Kasi constituency work. Pero sa atin, sa ordinaryong paningin natin, isang ano yan, sideline, kumbaga, no? Kung sa atin pa, ay, mag-sideline ko, no? Kasi kumikita siya dyan, di ba? Kumikita siya dyan. Pwede naman yung gawin yung constituency work niya doon sa, huwag lang dyan sa Wanted sa radyo sana, no? Mga ano dyan sa programa ni na Wanted sa radyo is marami siyang shortcut sa batas, no? Gusto niyang i-shortcut, no? Kung napapanood niyo yung mga gumagawa lang siya ng mga sariling ano niya, no? Para ma-justify niya yung mga bagay na gusto niyang magiging tama sa mga nanonood sa programa na sa Wanted sa radyo, no? Ganun lang naman talaga yan, di ba, Idol? Okay, puntahan natin yung Day 13. Ito ginagawa natin to. Ulitin natin na ginagawa natin to ang ganito. Nabibilang natin kung ilang beses siya lumabas. Para pag darating yung panahon, meron tayong... Mga kapatid, at welcome po sa maaksyon edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ngayon po mga kapatid ay May 3, 2024. Ako po si Shari Roman at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rafi Tulfo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa mga sulok ng mundo may mga Pilipino at tayo po'y sumasaludo. Of course, sa ating mga magagawang Pinoy, magandang hapon. And, Shari, pero bago niyan, Biyernes ngayon, sarado ang Senado, Yes po. bukas ang Wanted sa radyo. Monday, wala pa ulit ako dito dahil bukas na po ang sesyon ng Senado. For the meantime, ano meron? Kumuha lang po Yun talaga inuulit-ulit niya. Ngayon, parang inuulit-ulit niya lang yung para i-justify yung paglabas niya dyan. Dahil bagay natin, natanggap na nila yung sulat, so naano na siguro to siya, no? Napagbigyan na siguro ng napaalaman na sa kanya na may sulat na may nagsulat, no? Dahil sa ginagawa niya. Kaya binabanggit niya yung constituency work, no? Sarado ang Senado, kaya pupunta siya diyan sa Wanted sa radyo para bigyan ng credibility yung show, yung program nila. Na kailangan naman, na pwede naman sana na tumulong siya sa kapwa niya, no? Sa pamagitan ng doon sa ang daming pumipila diyan sa pagkakalam ko, hindi ko pa kasi na personal na pumunta diyan sa... Okay, dahil dito, ay dahil sa napanood na to naipanood natin ng bahagya kay Justice Ampuan, ito naman ang kanyang naging offer.
if we will do it. And we will be able to, di ba, solve the problem systematically. Mhm. And just on a single senator. Wait lang ah. Ang tagal ko pala nakatanga. Hindi ko na ano yung balikan natin to. Ayan. Proceed tayo, Justice. Mamaya, pagkatapos ng recording, ma-record natin to. Papunta tayo sa may papadala Dami na nasabi ni Justice. Hindi ko pala nailipat yung window rito. Sorry naman. natin. Okay? So, balikan natin yung day 12. Yung day 12 sa May 2 nung lumabas siya sa Wanted sa radyo. Maraming kaganapan nangyari sa Pilipinas noong nakaraang mga araw, ano? Yung mga rally ng maisog na sinusupil. Gusto nating gumawa sana ng mga video tungkol doon at sa mga hearing sa Senado, pero medyo busy nga eh. Ito na muna yung pagkapalahan natin habang walang tayong ginagawa. Okay, Service, magandang hapon at mabuhay, Idol Kuyapi. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Bakit ganun ang bati ko? Kasi samang sulok ng daigdig may mga Pilipino, mga OFW, at ako po'y pumupugay sa inyo. At syempre sa ating mga manggagawang Pinoy, magandang araw. Adjourned ang Senate, sarado, pero dito sa Wanted sa radyo, bukas tayo. Okay, so gagawa tayo ng ating tinatawag na constituents work. Yes po. Okay, constituency work. At syempre kasama natin Quick question lang, Justice. Sabi po kasi ni Raffy Tulfo dito, ang Senado raw po ay sarado. Pero previously po, dire-diretso po ang Senate hearing ng issue po ni Banban Mayor. So paano po kaya mare-reconcile yan ni Raffy Tulfo? I think Panyero, what is trying to say is naka-recess sila. Kaya nga yun ang tanong ko kanina, di ba? Pag naka-recess back, kailangan yung pansarili nila yung para sa sarili nila yung nahirapan talaga akong magtagalog. yung sarili nila, like for example yung KRT, For yung personal gagawin gain, nila. ganyan. Yeah, yung for personal gain. Yeah. Kaya yun ang tinanong ko kanina, di ba, kay Justice, di ba? So, na mali yata yung pagkakaintindi nila doon sa term na recess. Yun na nga ang sinasabi natin. Anyway, the facts are clear, no? Malino naman yung facts. And so I suggest that let's bring this matter to the Ethics Committee of the Senate and put the Senate on the test. Testing natin ang Senado kung talaga ito ay nagtatrabaho din para sa kapakanan ng tao. Hindi. So let's not just see the trees, but let us see the forest as well. Diba? Opo. So ang buong Senado ang i-testing natin kung sila ba ay yung mga maling gawi ng kanilang senador ay kanilang, di ba? Anong tawag doon? Discipline na kumbaga. Nire-reprimand. Kanilang, di ba, pinoprotektahan kahit mali. So makikita natin yon. Kaya systemic yung ating approach. Systemic yun eh, hindi lang individual. Tama po. Systemic banatan natin. Kasi the problem is systemic eh. Para makita natin kung ang Senado ba ay pinoprotektahan ang sarili niyang senador. Or ang Senado ba ay para sa kapakanan at kabutihan ng lahat ng mamamayan. So may facts tayo. Let's bring it out. And put the case before the Ethics Committee so that we will know. At the Senate will be put to the test if we will do it. And we will be able to, di ba, solve the problem systematically. Yeah. And just on a single senator.
Kasi sistema na ito, sistema ang binabanat natin at we cannot solve the problem by, di ba? Kung Yes, isang po. individual lang ang tutukuyin natin. Opo. Pakita natin sa buong Pilipinas na ang ating Senado mismo ay fair and square. At testingin natin sa kanilang mismong miyembro. Mhm. Di ba? Ito, Justice, no? Kung bakit po natin siya binigyan ng introduction. Kasi po, yes, nung nagkaroon po kayo ng interview with Caio, naitanong po ito ni Attorney Claire. Yan, sabi dito ni Attorney Claire, as naman paano maiwasan ng isang public servant na pagkakitaan ang sinasabing constituency work. Pero even before you answer this one, Justice, may I ask po, if you can actually explain to us, what is constituency work? Di ba, sinabi na natin yung kanina na ang constituency work ay inaalam mo ang mga pangangailangan ng iyong constituents. Inaalam mo ang kanilang mga best practices para magawan mo ng batas. Inaalam mo ang kanilang kabutihan, kagalingan at ang pangangailangan nila sa iyong distrito o kaya kung senado ka sa buong Pilipinas. So yun ang constituency work. Inaalam mo ang kalagayan ng mamamayan para gumawa ka at mag-propose ka ng batas. Okay, tanong ko sa inyo, no, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Yung ginagawa bang constituency work ni Raffy Tulfo diyan sa kanyang programa, ano ba involved doon? Ano ba ang common issue? Hindi ba patungkol sa hiwalayan, lokohan, kabitan? Wala pa ba tayong batas tungkol doon? Diba? Kung tutusin, paulit-ulit lang talaga yung issue doon sa programa ni Raffy Tulfo. Kaya I refrain from watching it. Nakakapagod, paulit-ulit. Yung wala ka nang matututunan. Wala ka nang matututunan. Pumupunta lang yung tao dyan. Ang tanong talaga natin dahil ba kailangan niya talaga ng tulong o kailangan yung mayroong mapahiya? Either of the two at the end of the day. Again, para sa akin, watching his program is really a waste of time. Kasi wala ka nga matututunan. Then paulit-ulit na lang yung scenario, yung issue. Iba-ibang tao lang. Pero pansinin nyo, halos pare-pareho lang yung tinatakbo ng kwento. Ngayon ang tanong, dyan sa mga issue na nilalapit kay Raffy Tulfo, ano na ang batas na nagawa niya? Tungkol sa mga lumalapit kay Raffy Tulfo. Wala pa bang batas? Knowing that meron tayong civil code, meron tayong family code, lahat ng mga issues, no? Lahat ng kung meron man na violate, naandun sa libro na yun, sa mga codes na yun. Sige nga. Kasi yung batas ay pangkalahatan. Ito'y dapat sundin ng lahat, ng buong tao sa buong Pilipinas. At dahil ito ay sinusunod ng lahat, sigurado ka na ito ay para sa kanilang kabutihan at kagalingan. At hindi mo malalaman yon na ito ay para sa kanilang kabutihan at kagalingan kung hindi mo sila tatanungin. At yun ang tingin ko sa constituency work. Diba? Based sa definition dito na ibinigay sa atin yung kung paano pinaliwanag ni Justice Ampuan ang constituency work. I-apply natin yung definition na yon, yung explanation na binigay ni Justice sa ginagawa ni Raffy Tulfo. Pasok ba? Diba? Pasok ba? Imaginein mo, no? Nung una hindi niya masabi kung bakit siya nandyan. Tapos later on, na nakakita sila ng loophole. Kaya ko to ginagawa kasi constituency work ko to.
And prior to that, anong sabi? Actually, kay Attorney Claire na rin ang galing, no? Sa pagkakaalam natin. May binatong tanong si Attorney Claire. Kung yung kinikita ba ng programa ni Raffy Tulfo, every time na nakaupo siya dyan, kanino na pupunta? Sa kanya ba o sa gobyerno? If he's saying that this is a constituency work. Diba? Ngayon, babalikan natin tong si Reclamador PH. Ngayon, nagbigay na ng go signal si Justice Ampuan. Which, by the way, no, bigyan ko lang kayo ng disclaimer. Si Justice Ampuan po, wala po siyang political color. Okay? What I'm trying to tell you, na hindi niya po ito ginagawa dahil meron po siyang kinakatigan. Meron po siyang kinakampihan. Or wala po. Meron po siyang advocacy which is good governance. So kahit sino yan, kahit sino yan, ire-recognize niya ang good governance ng isang tao, ng isang politiko, at i-call out niya, no, yung mga politiko by, sending a letter of inquiry gaya nga ng sinabi ni Justice Ampuan. Let's test Ethics Committee. Actually, sinabi nga yan ni Caio, nakita niyo naman, nag-flash doon. Kaya Reclamador PH, no, dahil matatag ka rito, you can contact us, you can contact me, you can contact Caio. And tell us, no, actually, you can also contact Teacher Mark if you like. Or Attorney Libayan. Kung paano ka namin matutulungan dyan. Dahil, ayan, nag-offer na si Justice Ampuan na tutulungan ka namin makapag-draft ng letter of inquiry sa Ethics Committee. Kung tama pa ba yung ginagawa ni Raffy Tulfo. Diba? Ano mo, sabi ko nga kay Justice, no? When it comes to this, medyo delikado tong trabaho na to eh. Medyo delikado yung pinaglalaban o yung advocacy ni Justice Ampuan. Marami pa naman politiko ang hindi lumalaban ng patas. Ngayon, pag na-call out yung mga politiko, at nagkakaproblema ang kanilang pagkakakitaan, di natin alam kung anong kayang gawin na I'm not pertaining to, I'm not again pertaining to any particular politician, but any politician. Ang taong ipaglalaban ng good governance, yan ang pinaka-kalaban ng mga corrupt officials. Tsaka ang corruption, guys, it's not about money alone. Kung maalala nyo nga, kung nakikinig kayo sa mga kwento ni Attorney Claire. Nantok bigla. Dati po siyang tatrabaho sa gobyerno. Okay? Yung mga lawyers na nagtatrabaho sa gobyerno, binibigyan din po sila ng, ng clearance or permit na pwede rin po silang tumanggap ng mga client nila outside of work. So nangyari yun kay Attorney Claire. At if you can correct me in this one, Attorney Claire. Si Attorney Claire, silent viewer natin yan. Hindi kinaya ng konsensya na ng sikmura niya na yung pagiging maluwag sa kanya, pakiramdam niya, hindi siya fair. Na nagtatrabaho siya bilang attorney, tapos legal officer ng LGU na yon, umalis siya. Umalis siya. Si Attorney Claire kasi maprinsipyo eh. Maprinsipyo. Ayaw niya sa lahat yung niloloko niya ang tao sa ginagawa niya. Niloloko niya ang gobyerno sa ginagawa niya. Ayaw niyang pagnakawan ang gobyerno ang tao dahil yung oras na dapat nasa opisina siya,
she's doing something else. So in the spirit of honesty and fairness, umalis siya. 'Di ba? Kasi ayaw niyang pagnakawan ang taong bayan. Kahit oras lang yan. Kasi binabayaran siya ng buo tapos hindi siya nagpo-full time. Again, kung babalikan nga natin yung sinabi ni Justice Ampuan, bilang isang senador, full-time ka dapat na senador. Hindi yung pagiging senador, ginagawa mong sideline. Diba? Maganda yung unang letter nito ni Reclamador PH, yung una natin pinakita. So, akala ng mga tao, dahil mga simple lang hindi nag-iisip ang mga kababayan natin. Hindi Huwag nating ni-underestimate yung ating mga kababayan. Magugulat ka nga Napakaganda ng pagkakasulat niya, no? Yung unang sulat na yung pinakita natin. Kaya nakakalungkot. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe po tayo. Tulungan po natin tong isang alagad natin for good governance. Suportahan po natin guys yung mga kababayan natin na ipinaglalaban po ang good governance. Tama lang na lumaki tayo, tama lang na dumami tayo. Kung papanoorin nyo ulit yung live namin kahapon, yung pinaka-core ng good governance na advocacy ni Justice, nandyan po, na pag-usapan namin yan. Tama naman si Justice Kung kung magsasama-sama tayo, kung para sa tingting, nakabugkos tayo. Kahit tayo, bilang mamamayan, tayo yung boss Kaya natin na ma-impose natin ang good governance by calling out those politicians na nakikita nating mali na yung ginagawa. Kung after all ng pagko-call out natin, walang pagbabago, then maybe we could start, filing complaints against them. Diba? Yun yung gusto ko siguro expound natin kay Justice Ampuan. Pero for now, ang pinaka-gusto ni Justice Ampuan is ma-educate natin yung mga kababayan natin. Sana nga pag gumagawa tayo ng mga video, walang bahid ng propaganda. Yung totoo lang, let us educate our kababayans na hindi natin kailangan siraan ang kahit sinong politiko. Diba? Kung may nakikita tayong mali, let's try to suggest something na doable para sa kanila. Dahil doon, kung may nakita tayong mali, may naisip tayong tamang gawin. Kahit sino pa yan. Walang walang exemption yan. If we want to be part of the advocacy of Justice Ampuan. We can start from here. We can start dito sa pagtulong kay Reclamador PH and we will see from there. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo dito sa offer ni Justice Ampuan. Kung kayo ba ay invite niya to be part of this crusade na marinig ang boses natin, no? Na maipaglaban natin yung good governance. Headed by Justice Ampuan, Attorney Claire Castro, and Attorney Rani Randolph Libayan. Siguro silang mga legal luminaries enough na para sa atin para to fight for good governance, no? Umpisa natin sa mga nakikita nating senador na gumagawa ng mga hocus-pocus. Mga senador, congressman na hindi umaakto ng ayos ayon sa kanilang mga mandato. Diba?